Luzon, Visayas, Mindanao, buong Pilipinas nakikisaw-saw. Handa na ba kayong magpayanig sa talakan? Ang inyong nag-iisang Barangay Hall on Air ay pupunta na mismo at dadayo sa inyong mga barangay. Wow! Mag-uusap tayo, aayusin natin ang mga problema nyo, one barangay at a time. Naginip na usapan, patikabong mga yan. Diskusyon na may resolusyon. Sa kauna-unahang talakseri sa telebisyon. Face-to-face niya with pambansang kapitana, Chang Ami Perez. Hello mga kapampangan! Love namin kayo! Aba, handa na kayo sa talakan? Saan ba kayo? Sa mula o sa bude? Sa Brian, ready na rin ba? Excited na mga misis dito, Hans? Yung mga katabi mo ba? Kami rin, Chang, kanina pa kami nag-aantay. Sausawa na! Saan ba tayo? Uy! Merry Christmas! At face-to-face na! Gusto mo bang makisaw-saw tara ng kaibigan? Mga yan ay solusyonan! Face-to-face! Sinong sisita mo? Face-to-face! Sinong ngingiti? Face-to-face! Ang mga problema? Face-to-face! Pag talikuran, harapin mo! Face-to-face! Mayagkat! Panapon! Kekongan mga kapatid! Tignan nyo, Paskong Pasko na talaga! It's the season to be jolly! Kaya parinig muna kami na dyan ng isang pamaskong wow! Nakikipasko po ang Barangay F2F dito sa Municipal Plaza ng Barangay San Nicolas 1, Magalang, Pampanga. At dito makikita ang mga nagagandahang mga parol na swak ngayong Kapaskuhan. At syempre, bukod dyan ay kilala ang bayang ito sa napakasarap na mga pagkain tulad ng tosino, sisig, dito masarap, diba? At pakbet. Talaga? Dahil ito lang naman ang tinaguriang culinary capital of the Philippines. And speaking of delicious, abay, sarap na sarap din sa pagbibigay ng komento ang ating mga sausawero mula sa ating fan page sa Facebook. Ito ay galing kay Ma'am Yossi ng Switzerland. Ay, nakakainis! Wala nga palang face-to-face bukas. Grrr! Chang Ami, pwede bang magka-face-to-face na lang din kayo pag weekend? Aba, wala na talagang pahinga? Para hindi kumpleto kasi ang araw ko kapag walang F2F. Hindi kaya addiction na ito, pero okay lang. Hindi naman ito yung tipong dapat iparehab. I just love the learnings that I'm gaining every day while watching your show. More power po at sana hindi ako kundi madami pa ang ma-addict sa inyo, sa show ninyo dahil ito lang ang sa amin ay worth addicting for. Thank you so much sa iyo, Ma'am. Sa lahat ng mga kapatid natin sa Switzerland, kamusta po kayo? Sana nga ay patuloy na dumami ang mga F2F addicts at sabay-sabay tayong matuto sa mga kwento ng buhay ng mga ating nagiging bisita. Bago po muna ang lahat, binabati rin namin si Monsignor Noe Thomas at sa lahat ng Filipino community sa Paris, France na lagi ring nanonood sa atin. Hello din kay Father Angelo Franciscan mula naman po sa Jerusalem sa Israel. Kamusta po kayo? Happy birthday din kay Oscar Lunca at syempre sa mga loved ones ko na nagsiselebrate ngayong December ng kanilang birthday. Belated happy birthday syempre sa aking mama, Mama Dal. I love you and happy birthday sa papa ko. Happy birthday, Papa Dal. Sa aking pinsan na si Miss Lorna Tolentino, ang ating glamorosa. Happy birthday sa iyo, Cas! At ang aking little cackle, ang aking little Michael Jackson na si Sean Kyle, ang aking bunso. Happy birthday, Kylie! We love you! At
syempre, mula pa rin po dito sa Pampanga, ako po ang inyong pambansang kapitana, ang inyong siyang Ami, na hindi magsasawang magpaalala sa inyo na kung may problema ka, harapin mo, pag-usapan natin yan. At syempre, kasama pa rin natin ang mahal natin ng mga Pampanggenyos. Kumain na kaya siya ng sisig? Sa tabi ng riles ng tren, dun masarap kumain. Ang aking kapatid na si Hans Mortel, di mo alam yun, ha? Magandang hamon mga sawsawero at sawsawera. At siyang, yung sisig na tikman ko kaninang lunch. Tapos, merienda, nagtamales kami. Aba, at meron pang marami pang naiwang pagkain doon sa ating dressing room. Kaya, halika na, simulan na natin ito. Ipakilala na natin ang ating mga kasama. Unahin ko na ang ating legal expert, Attorney Benedicto Acosta Jr. Ang ating naman siyempre family counselor and Doctor of Psychology, Dr. Camille Garcia. At siyempre ang ating Reverend Father Spiritual Advisor, Father Albert Mecaidor. Mga kapatid, ang ating trio tagapayo. Nabubusugin tayo sa aral ngayon, pareho ng pagkabusog natin sa mga masasarap na pagkain. At Pasko tiyang, saktong-sakto, ang mga bisita natin, aba, magninang. Pero, bakit parang hindi nagustuhan ng nanay ng inaanak ang aginaldo ng ninang sa kanyang inaanak nga? Eh, paano nga kasi si Ninang na in love raw sa kanyang inaanak? Jingle bells, pero kay nanay, di carry bells. Kung dati si Ninang nagbigay ng pakimkim, ngayon, sa inaanak, siya'y nagpatikim. Yeah! Ito ang ating face-to-face issue of the day. Wisit na wisit si Ate Larina dahil sa dinami-dami ng babae sa mundo. Hindi naman sila umaamin. Wala naman daw yung ba't ako naniniwala sa mga chismis. Kung bata pa po yung anak ko, tsaka hindi naman po dapat mangyari yung ganun. Hindi totoo yung naninandi ko po. Nililigawan niya ako. Hanggang sa nagkadibilupan kami. Banta ka sa akin pag nagharap tayo. Pati ba naman ako, kinakatalo mo? Nakikiusap siya sa akin. Mahal daw niya ako. Wala kang magagawa. Sulian na kaya talaga ng kandila? Face off na! Dito lang sa Face to Face! Mga face-to-face, ano ang gagawin mo kung ang iyong kumare ay napag-alaman mo na may relasyon sa iyong anak? Ito po ang pinagdadaan ang issue ngayon ni Ate Larina Cabrera. Pasok! Magandang hapon po, Ate Larina. Ilan po ang anak natin? 6 po. 6. Opo. Etong sinasabing anak po ninyong na-in love sa ninang, ilang taon na po ito? 23 po. 23. Opo. Pang ilan po ninyo ito? Panganay. Panganay. Okay po. Anong pangalan ng kanyang ninang? Lina po. Ninang sa Binyag, Kumpil. Ninang po sa binyag. Binyag. Anong pangalan po? Lina. Lina. Okay. Paano po ninyo nalaman na may mga ganong pangyayari? March pa daw po nagsimula yung relasyon nila pero natuklasan ko po ngayong October lang po kasi buntis po ako noong October. Kakapanganak ko lang po noong October. Ang tanong ko po, bakit po si Lina ang napili ninyong maging ninang ng inyong anak? Kasi naging magkaibigan po kami sa probinsya. Okay. Doon po niya inanak ng binyag yung anak ko. Tapos Oho. pumunta po kami ng Maynila. Tapos nitong mga ilang buwan pa lang, pumunta sila rito sa Maynila. Sumunod dito sa inyo din tumira? Hindi po, kapitbahay lang po namin. Kapitbahay lang. Okay. Opo. Sa palagay ninyo, dahil doon, kaya medyo nagkapalagayan ng loob. Hindi ko po alam sa kanila kung paano na po yung relasyon nila eh. Pero ang tanong ko po, yung anak po ninyo, ano pong pangalan niya? Yunil po. Ha? Yunil. Yunel. Ano pong Opo. palayaw? Nunoy. Oh, alam po ba ni Nonoy na ninang niya yon? Hindi ko po nasabi sa anak ko. Ay, bakit? Kasi po nung... So, nung lumalaki po si Nonoy, hindi niya kilala tong ninang Alam niya? niyang may ninang siya, pero hindi po niya ano yung mukha. Ay, Sa hindi mukha. niya kilala kung sino. Bakit hindi nagpapakita si Lina pag Pasko? Hindi po Hindi kasi, nagre-regalo? nasa probinsya po kasi sila dati. Okay. Kailan So- lang po sila pumunta rito. So, nung lumalaki talaga si Nonoy, hindi niya kilala yan. Okay. Pero nung dumating na dito sa Maynila, hindi ba ninyo pinakilala na, Hindi ko po na- Noy, ito yung ninang mo, si Ninang Lina, ganon. Oo, hindi ko po nabanggit. Yun lang po pagkakamali ko, hindi ko nabanggit sa anak ko. Pero si Ate Lina, alam niya Opo. na inaanak niya yon. Okay. Sa palagay po ninyo, bakit sila nagkain-lababuhan? Ang sabi nga nila na, nang nakakita ng kapitbahay namin, kung nagpupunta nga raw doon sa bahay ni Lina
Lina yung anak ko. Oho. Okay, nung nalaman po ninyo, kinausap niyo po ba si Nonoy? O, hindi naman po siya umaamin. Sabi, hindi raw totoo. Ilang taon na po ba itong si Lina? 39 po. Single po ba? Hiwalay po sa asawa. Kasal? Hindi po. Ah, pero hiwalay. Opo. Okay, tapos ang anak naman po ninyo, single. Opo. Oh, bakit naman hindi po pwede? Parang nag-ibigan lang at langit at lupa. Hindi kaya para lang kasi na iisip natin yung label na kasi ninang siya tapos inaanak, parang kadiri tignan kasi delikadesa. O, hindi na po Parang siya pangalawang nanay. Dapat mahiya naman siya. Paano yun? Ang sabi niya, handa daw po kayo siya at gusto niya kayong maging, parang ano ba tawag doon? Biyenan? Kapal ang mukha niya, ah. Maging biyanan. Ano, halos magkaedad. So, lang hindi kami, niyo talaga niya. tanggap? Hindi ko po talaga tatanggapin. Paano mangyayari niyan? Mga kasawsawang mga kapampangan, lumalabas, kumari ko, ay biyenan ko. Ay, alamin nga natin, anong nangyari? Bakit na naman nahulog ang kanyang saloobin at damdamin at imbis na ang kanyang pakimkim ay iba ang napatikim sa inaanak. Narito, si Ate Lina Aureo. Pasok! Sandali lang! Sandali lang po. Pumunta sa bahay! Ang anak ko naman pumupunta sa bahay, hindi naman ako pumunta sa bahay. Diretso Safe na anak ko yun. tanong, Bakit Ate na? Lina. Relasyon ba kayo ni Lionel? Mayroon po. Meron! Oh, Gaano katagal na? simula nung March. Anong March? Dapat naghanap ka ng laking kape-aris. Abay, matatapos na ang taon na ito? Abay, mag-iisang taon na pala kayo? Oh, So, ibig sabihin, naga-something-something? mayroon. Ah! Nako mga kasawsawan, ang kwento ng pag-ibigan ni Ate Lina at ng kanyang inaanak. Malakuan kung ano ba nangyari. Magbabalik po ang Face to Face. Bakit hindi mo sinabi kay Nonoy na Nonoy, ninang mo ako, akong dapat gumagabay sa'yo. Akong pangalawang ina mo. Ano magagawa ko? Mahal ko yung anak mo. Mahal mo? Bakit ba? Mas bata sa'yo yun. Tandahan.